Dito naman tayo yung, muling, nakatanggap tayo ng, report kaugnay dito sa pagkalat ng mga pekeng sigarilyo sa Region 3 mga kababayan. Alam nyo ba na ang mga pekeng sigarilyo, yan ay mas matindi ang epekto niyan sa ating mga kababayan. Alam naman natin ang mga mahirap nating mga kababayan ay talagang tumatangkilik sa paninigarilyo. Napakalinaw ng warning ng Department of Health na ang paninigarilyo ay masama sa kalusugan. Ito ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng mga cardiovascular diseases, no? Emphysema, marami yan. Cancer of the lungs, cancer of the throat, napakarami niyan, mga kababayan. Ipakita natin yung kung gaano katindi ang epekto niya ng mga peking sigarilyo at sa buhay, sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ayan, pakita natin yan. Matindi po ang epekto niyan kaya nakatanggap tayo ng report na diyan sa bayan ng Bustos, Bulacan ay nagkalat daw ang mga peking sigarilyo sa buong bayan ng Bustos, Bulacan na ang operator o nagpapakalat nito ay isang alias Ople, mga kababayan, na sinasabing malakas kay Mayor Iskol Juan ng Bustos, Bulacan. Yan oy pinarating na natin sa tanggapan ni Mayor Iskol Juan pero walang ginagawang aksyon si Mayor Iskol Juan. Hindi ho nating maintindihan kung bakit sa kabila ng napakaraming reklamo ng mga tao laban sa mga peking sigarilyong nagkalat sa Bustos, Bulacan ay walang ginagawa si Mayor Iskol Juan. At ang pinagmamalaki pa nitong operator ng peking sigarilyo na si alias Ople ay malakas daw siya kay Mayor Iskol Juan na nakatulong pa raw ito, nakatulong pa raw ito sa kandidatura ni Mayor noong nakaraang eleksyon. Tayo'y nakipag-ugnayan na sa opisina ni Mayor Iskol Juan na dapat paimbestigahan niya at ipakumpiska niya yung mga nagkalat na sigarilyo sa buong Bustos sa mga grocery at mga tindahan dahil alam nyo ba, magkano ba ang pera kaha ng sigarilyo ng Philip? Siguro mga 60 pesos yan. Pero itong mga peking sigarilyo na ito, katulad ng Mighty, Mighty, meron pang Marlboro, mga peke po yan, ay 14 pesos lamang nabibili sa mga tindahan, mga kababayan. Kaya itong mga mahihirap nating mga kababayan ay tinatangkilik. Kaya nga, tiba-tiba itong mga nagpapakalat ng peking sigarilyo sa Bustos, Bulacan na si alias Ople dahil pinapakyaw ng mga grocery yung kanilang paninda, yung kanilang supply at galing daw yan sa China. At hindi lamang yan, meron ding nagkalat dyan ng mga sindikato ng paihi ng gasolina at diesel. Sina alias Kagawad, ano pangalan nun? Kagawad Lolong at si Kagawad Marina, kung di tayo nagkakamali. Anong pangalan ng dalawa na yon? Na kinukonsinti, si kinukonsinti ni Mayor at ang kanilang Chief of Police. Ang Chief of Police, andiyan ba yung pangalan nila, ang Kagawad, ano? Sila Kagawad, sila Kagawad Lulong yan, kung di tayo nagkakamali, hanapin lang natin. Ayan, si Ulong, ano? Si Konsihal Maring at si Konsihal Ulong ng Bustos, Bulacan ay mga nagpapaihi ng diesel at gasolina, mga kababayan. Napakalinaw po niya na pilferage po yan. Diyan ho, bumabagsak ang ekonomiya ng ating gobyerno. Nasa halip na magbayad ng buwis ang mga ito sa ninegosyo katulad ng gasolina at diesel, hindi ho nagbabayad ang mga ito. Ang racket nila, pinapupunta nila ang mga tanker sa kanilang bodega, sa kanilang napakalaking
tangke at doon ipapatulo o ipapaihi ang diesel at gasolina. Tayo ay nakipag-ugnayan na rin kay Mayor Iskul Juan pero walang ginagawang aksyon at maging sa Chief of Police ng Bustos, Bulacan na si Police Colonel, si Police Major Michael Santos, At hindi kumikilos si Major Michael Santos? Ano ang dahilan at hindi kumikilos si Police Major Michael Santos na ipinaalam na natin ito sa kanyang tanggapan na nagkalat ang mga paihi ng diesel at gasolina dyan sa Bustos, Bulacan, dyan sa highway. Highway na, saang highway yon? Doon sa highway ng Bustos, sa yung tawag dito, yung bypass road. Bypass road ng Bustos, Bulacan. Napakaraming mga paihi dyan. Hindi inaksyonan ni Major Michael Santos at maging ni Mayor Iskul Juan. Abay, pagka ganito namang mga leader, abay dapat wag na nating suportahan ito sa darating na halalan. Ipinarating mo na yung problema pero walang ginagawang aksyon. Nagpunta na tayo sa kanilang tanggapan, ipinaalam natin na i-feature na rin ito sa dyaryo pero wala pa ring aksyon si Mayor Iskul Juan. Basahin natin ang komentaryo ng ating mga nakikinig at nanonood. Kerry Bakugan, Iskul Bukol. Iskul Bukol daw si Mayor. Sabi ni Ma'am Yesa de los Reyes, kawawa ang mga constituent ni Mayor Iskul. Walang pakialam sa mga ganyan. Di ba? Kawawa naman yung mga kababayan natin na yan. Ipinaalam na natin sa kanila pero hindi pa rin sila umaksyon. Maging si Major Michael Santos, Sir, ano bang nangyayari hindi nyo iniimbestigahan? Dapat imbestigahan nyo para malaman ninyo itong sumbong na nakarating sa amin at i-raid ninyo yung mga paihi ng diesel at gasolina dyan sa bypass roads sa Bustos, Bulacan at lalo na ang peking sigarilyo ni alias Ople. Kawawa yung mga mamamayan natin dyan o mamamayan ninyo dyan sa Bustos, Bulacan na gumagamit ng mga peking sigarilyo na isipin mo yan, masama sa kalusugan yan eh. Yan ay galing sa China, yung mga sigarilyo na yan na peke. Alam naman natin kung paano magnegosyo o gumawa ng mga peking produkto ang China. KNG Food Channel, dapat yan si Mayor ang unang mag-utos na tanggalin ang mga ganyan, di ba? Ay bakit wala? O tingnan nyo sa Porac, Pampanga, tinanggal na yung Provincial Director ng Pampanga PNP na si Police Colonel Levy Basilio dahil nga doon sa kapabayaan niya sa kanyang tungkulin na bakit nakalusot yung mga pogo na yan sa Porac, Pampanga na hindi alam ng kapulisan. O ngayon, diyan sa Bustos, Bulacan, dapat tanggalin na si Police Major Michael Santos dahil hindi umaaksyon. Yan, si Major Michael Santos. Sir, aksyon ka naman dyan. Abay, gaano katotoo na itong si alias Ople na ito ay nagpaparating sa inyong tanggapan, gayon din kay Mayor at maging itong sina Konsehal Maring at Konsehal Ulong, Real lives, Boss Mar, yung mga tanker sa Bukawi, meron din nagpapaihi sa highway sila nagbebenta, o di ba? Dapat kasi pilferage yan economic sabotage yan KNG Food Channel, baka may lagay kaya walang kilos, o di ba? Di ba nakakahiya yung ganyan na mismong mga nanunungkulan ay hindi umaaksyon? Kilos-kilos naman pag may time, Mayor. Ayan si Mayor, siguro si Mayor hindi na ito makagalaw dahil sa laki nga naman ng katawan. Marami namang Mayor, marami ka namang mga tauhan para kumilos at aksyonan yung mga sumbong na nakarating dito sa aming tanggapan. Alalahanin mo, malapit ng eleksyon. Mayor, asahan namin yan. Ito, malinaw yung sinasabi natin mga kababayan. Ano ang sabi
ni Secretary Benhur Abalos ng DILG. Dapat kapag illegal ay hulihin. Kaya nga itong peking sigarilyo diyan sa Bustos, Bulacan, dapat ipahuli ni Mayor Iskul Juan at maging ni Police Major Michael Santos dahil masama sa kalusugan eh. Yung sigarilyong peke na yan. Pangalawa, ay hindi nagbabayad ng tamang buwis yan. Kaya dapat, Mayor, sumunod ka sa batas, pakinggan mo si DILG Secretary Benhur Abalos. Panoorin natin ang utos ni Secretary Benhur Abalos. Si DILG Secretary Benhur Abalos sa patuloy umanong operasyon ng mga iligal pero masosolusyonan naman daw yan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pulisya. Nakatutok si Cedric Castillo. Kahapon sa press briefing ng Malacanang, nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. Malinaw po yan, Mayor. Lahat ng mga illegal dapat hulihin. Bakit hindi mo hinuhuli? Mayor Iskul Juan, yung peking sigarilyo dyan sa Bustos, Bulacan. At maging kay Police Major Santos, Michael Santos, dapat kumilos kayo. Ay, nako. Talaga namang ang sekretary na ng DILG ang nag-uutos, hindi nyo pa rin hinuhuli yan. Yung peking sigarilyo ni alias Mart dyan sa Bustos, Bulacan at mga peking sigarilyo, paihi ng diesel at gasolina ni alias Konsehal Maring at Konsehal Ulong. Sus Marasip Santissima. KNG Food Channel, yan. Kapag may bigay, may protection yan. Ay marahil ganun nga, no? Ma'am KNG Food Channel. KNG Food Channel, baka protector din sa hepe, yan. Diba? Ating mga nakikinig, talagang, kumbaga, naiintindihan nila kung bakit hindi hinuhuli. Ibig sabihin, may protection.